Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay MJ Ferrer. Sabi niya, ayoko nang makasama o makatrabaho. Kahit anong pilit gawin mo, huwag kang feeling. Akala mo magkakandara pa si Kim, may Paulo na si Kim at manahimik ka na dun sa kinakasama mo. Nakita mo lang sikat ang Kim Pao, sausaw ka naman. Wala ka na, laos ka na. Much better kung magpakatao ka o be gentleman kahit katiting, okay? Mabash ka sa ginagawa mo, lalo na ayaw sa'yo ng Kim Pao Lanja. Maraming salamat po sa komento, MJ Ferrer. Tama po kayo sa inyong mga sinabi. Sana nananahimik na lamang siya kaysa sabihin pa yung mga ganyang katabga na gusto niya daw makatrabaho si Kim Chu, gusto niya daw itong maidirect, na kung sana hindi po katanggap-tanggap sa ating mga fans. After ng ginawa mo kay Chinita Princess, ngayon hihirit ka na gusto mong makatrabaho si Kim Chu. Hindi ba medyo nakakahiya at awkward to mga kakimpaw na coming from ex, na para bang kung makapagsalita po itong si Sian wala siyang ginawa pong napakasakit dito kay Chinita Princess, no? Parang limot niya na yung nangyari. Kaya ngayon talaga naman pong binatikos po siya ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Chinita Princess kasi hindi katanggap-tanggap yun na parang wala lang. And syempre hindi naman po papayag si Chinita Princess mga kakimpaw na makatrabaho niya itong ex na nanloko at talagang sinaktan po siya. Marahil gusto lang pong mapag-usapan nitong si Sian Lim kaya kinakabit or kumakabit siya sa pangalan ni Kim Pao or sa pangalan ni Chinita Princess. So, style niya bulok, hindi yan magkiklik. So, maraming salamat po sa komento, MJ Ferrer. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Life Matters. Sabi niya, XL and Kimi had more than 11 years together. But did he ever think of saving for their wedding or even thought of marrying her? A big no, right? Therefore, don't even try XL. I didn't acknowledge you then. What more now? There are more experienced directors out there. Kimi is not your guinea pig to be tested. You have a girlfriend or wife whom you replace for Kimi. Go and direct her. Yes, tama po kayo dyan. Life matters. Grabe din kasi itong si XL, hindi po ba? Na para bang kung makapagsalita siya, hindi niya po sinaktan or niloko si Chinita Princess. 11 years yung sinayang po nitong si XL at ni minsan sa 11 years na yon hindi man lamang po niya mga kakimpaw inalok si Chinita Princess ng kasal. Grabe mga kakimpaw, no? 11 years tapos nag-aantay lang si Chinita Princess. Sobrang sayang po ng 11 years na ginugol ni Kim Chu sa maling tao, 'di ba? Sana sa 11 years na noon, nakilala na sana ni Chinita Princess yung karapat-dapat sa kanya, hindi po ba? Sinayang. Sinayang lang nitong si XL yung 11 years na yun. Sobrang sayang. Ako po yung nanghihinayang. Sana maaga pa lang, 'di ba? Kung hindi lang sila, kung hindi pala sila, sana maaga pa lang naghiwalay na sila. Di po ba? Nang sa ganun, hindi na masayang nga yung mga taon na lumilipas sa buhay ni Chinita Princess na dapat nakilala na niya yung taong papakasalan niya. Kaya X na kay XL, kahit na makatrabaho si Chinita Princess, ayaw na po naming makalapit si Kim Chu dito. So maraming salamat sa komento, Life Matters. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pagpalo ni Chinita Princess kay Nadine Lustre. Kung iyon natatandaan mga kakimpaw, parang kahapon ata nakasama po ni Kim, Ann Curtis, and Vice Ganda si Nadine Lustre sa programa po nilang It's Showtime. And nakita nga natin dito yung bonding nila, yung closeness nila together. Kaya naman why not na ipalo ni Chinita Princess si Nadine Lustre. At kanina naman po nakasama nating muli si Kim Chu sa It's Showtime.
And talaga namang napaka-blooming na naman ng ating Chinita Princess. Every time kasi na present si Kim Chu sa noontime show na It's Showtime, ang dami pong nanonood ng mga seniors na para bang happy feel nila si Chinita Princess tuwing tanghalian. Samantalang Kim Chu, headline po ng isang article patungkol ito sa pang-global daw si Kim Chu dahil spotted sa pansit sa Hong Kong. Ano kaya ang tungkol dito? Sabi dito, pang-global na talaga ang ganda ni Kim Chu pati na ang iniendorso nitong pagkain. Isang netizen ang nag-post sa kanyang ex account ng larawan ng isang variant ng pansit na spotted sa isang rack sa loob ng grocery. Nakita nito kasi sa pakete ng pansit bihon ang larawan ni Kim na endorser ng produkto. Nakaabot na ang pakete ng pansit na bihon sa Hong Kong na ikinagulat at kinatuwa po ng netizen. Sa yun ang fan na si Ice Life 5 sa Saliang Bisaya, Kim na akadri sa mga tindahan ng insik, Hong Kong hapit na komutdan na bihon. Makikita rin sa larawan ng presyo ng bihon na 10 Hong Kong dollar na 75 pesos ang halaga sa Philippine pesos. Taong 2019 pa nag-endorso ng nasabing pansit brand. Wala pang update kung nanatiling endorser pa nito si Kim, pero hanggang ngayon ginagamit pa ang larawan ni Kim sa produkto. So ito po ay sa panunulat ni Ray Pumaloy. So grabe naman mga kakimpo, talagang beauty ni Chinita Princess, no? Talagang pang-global. And hindi na po yun nakakabigla mga kakimpaw. Dahil nga po sikat siya mga kakimpo, kaya naman why not natawaging pang-global ang beauty ng isang Chinita Princess. Maganda naman ito, 'di ba? Sexy din and may pagmamalaki talaga ito dito sa ating bansa and maging sa labas ng ating bansa. Kaya ngayon palang congratulations kay Chinita Princess. And tungkol naman sa katanungan dito, kung endorser pa rin si Chinita Princess ng naturang brand, parang hindi niya na po ito pinopromote mga kakimpaw sa kanyang mga video dito po sa kanyang mga public account. Kasi pag hawak niya pa po yung mga brand na yon, parang meron lagi siyang mga pa-video na promotion. Pero ngayon wala na mga kakimpaw. Pero ang katanungan, bakit ginagamit pa kaya ang picture ni Chinita Princess? Hindi po ba bawal yon lalo't tapos na ang kontrata ni Chinita Princess sa nasabing brand? Kasi pwede po silang mareklamo nun, hindi po ba? So hindi pa natin kasi alam mga kakimpaw kung si Kim Chu pa din ang endorser ng naturang brand. Malalaman din natin yan sa mga susunod po na update natin. So ano sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.